Nalilito na raw ang ilang bus driver sa magkaibang patakaran na pinatutupad ngayon ng MMDA at ng LTFRB. Pansamantala man daw kasing sinuspindi ng LTFRB ang panghuhuli sa mga out-of-line na bus. Tuloy naman ang paninita ng MMDA. Mula sa EDSA, People Power Monument nakatutok live, si Steve Dailisan. Steve! Mel, mabagal pero nakakausad yung mga sasakyan dito sa EDSA, particular dito sa People Power Monument. Yung mga nasa likuran ko ngayon, yung northbound direction, yung nasa kabila ay southbound direction. Kapwa mabagal ang usad nila. Pero kahit papano ay nakakagalaw sila kumpara nitong mga nakalipas na araw. Ang sabi ng MMDA, ima-minus mo daw dyan yung factor ng pag-ulan. Pero ganun pa rin ang volume ng mga sasakyan. At habang wala pa rin malinaw na solusyon dito sa problema natin sa traffic, ang pinaka-interesting na ating napansin ngayon, walang palitan ng salita ang MMDA at LTFRB pero malinaw ang mensahe nila sa isa't isa. At sa pamamagitan yan, Mel, ng mga magkaibang patakaran na kanilang ipinatupad. Yun nga lang, marami dun sa mga nakausap natin na tsuper nalito at hindi nila alam kung sino ang susundin. Pagsikat ng araw sa bahagi ng EDSA Balintawak, pumwesto mga tauhan ng MMDA kasama pa si Chairman Francis Tolentino. Isa-isang pinara ang mga bus, sinuri ang mga papeles na bitbit, hinuli ang mga kolorum o yung mga walang prangkisa. Agad ding nasampula ng mga bus na ito na galing probinsya sa norte na may prangkisa man ay out of line naman daw. Ang linya kasi ng mga bus na ito sa kanilang prangkisa hanggang Balintawak lang pero tumutuloy daw sa Cubao at Pasay. Kailangan nang gawin to kasi nagsisikip nga tayo dahil sa mga illegal na sasakyan na nasa EDSA. Lumakas lang talaga yung loob nila dahil ang akala nila pwede na yung mga out of line at colorum. Napapailing na lang ang mga tsuper. Akala ro nila exempted ang mga out of line sa hulihan na unang sinabi ng LTFRB. Kasi yung isa parang sabi niya hindi siya manghuhuli tapos ngayon may nangyayari na ganito. Gano'n na lang sila ng isang batas para pareho silang hindi sila nagkakasalungat. Pati mga pasahero na pilitang lumipat ng bus. Abalang malaki sa aming mga pasahero. Okay lang kasi for security reason naman po eh. Ang MMDA sinisisi ang pagsuspindi ng LTFRB sa panguhuli ng mga out-of-line na bus sa pagsisikip ng traffic sa Metro Manila. Mahigit 1,000 bus daw ang dumagdag sa EDSA dahil sa suspensyon na ito kumpara noong nakarang buwan. Kaya naman ang MMDA tutuloy ang pagpapatupad ng 1994 Memorandum Circular na nag-uutos sa paghuli ng mga out-of-line at kolorum na pampublikong sasakyan. Pangunahing target yung mga provincial bus na nauna ng pinigilang makabiyahe lagpas sa mga itinalagang terminal sa layuning paluwagin ang traffic sa Metro Manila. Kumpara sa sinuspinding panguhuli ng LTO sa mga out-of-line na bus na aabot hanggang 1 milyong piso ang multa, kabuang 6,000 pesos lang ang multa ng MMDA kaya pinag-iisipan na rin daw nila itong taasan. Ang reasonable is something that will allow a reasonable operator, a reasonable enforcer to understand the fairness and soundness of the fine or penalty being imposed. Ngayong mabigat ang daloy ng trapiko, susubok daw ang MMDA ng iba pang diskarte para payapain ang kalooban ng mga naiipit na commuter at motorista. Nag-re-evaluate po kami ng deployment ng aming mga traffic enforcers doon po sa mga problem areas, yung mga choke points. Doon po kami magdadagdag ng mga tao kasi may mga lugar naman pong hindi gaanong matraffic. So maglilipat po kami ng mga tao. Bagamat pansamantalang itinigil ang panguhuli sa out-of-line ng mga bus, tuloy naman ang panguhuli ng LTFRB sa mga kolorum na bus tulad sa bahaging ito ng Kamachile bandang alas 3 hanggang alas 5 na madaling araw kanina. 2 bus ang nasampula na biyaheng Tugigaraw papuntang Sampaloc, Maynila. Illegal transfer of plate daw ang paglabag. Mel, nakausap natin kanina si LTFRB Chairman Winston Ines at sinabi na sa atin na hindi na raw muna siya magkokomento hanggang ma-finalize yung pagpupulong kasama ang MMDA sa Malacanang sa darating na Biyernes. Sa kabuuan naman itong MMDA merong 7 out-of-line na bus na nahuli, 1 kolorum na bus at 2 kolorum na AUV. Ating aantabayanan kung magpapatuloy yung kanilang ganito kasigasig na panguhuli at kampanya laban sa mga out-of-line. Mel. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.